Marami pong salamat sa araw na ipinagkaloob mo sa amin. Araw na kapahingahan para sa aming buhay dito sa lupa. Kapahingahan, Panginoon, na kailangan namin dahil ang aming kaaway, Panginoon, ay nananatiling matatag sa adhikain niya na maging ang mga professing Christians ay kanyang mailigaw, kanyang madaya. Kaya nga napakahalaga sa amin na kami patuloy na kausapin mo sa pamamagitan ng iyong mga salita upang sa ganon, Panginoon, bilang isang iglesia ay makatugon kami sa uri ng panahon na kami namumuhay. Kaya't muli mo kaming bigyan ng liwanag na nagmumula sa iyong ebanghelyo na siyang naghahantad sa amin sa mga bagay na hindi para sa amin, sa mga bagay na dapat din naming panghawakan at patuloy na i-pursue sa aming buhay. At higit sa lahat, Panginoon, Ikaw ang nagsabi na ang iyong mga salita ang siya ring nagtuturo sa amin patungkol sa iyong anak na si Jesus. Nawa ang mga biyayang yan ay sumaamin sa aming pag-aaral sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Ito po ang aming hinihiling. Amen. Marami sa inyo ay batid na ang mga nagmimay-ari ng sasakyan na ginagamit nila araw-araw sa iba't ibang kanilang pinupuntahan ay may mga panahon na kailangang ipasuri nila yung kanilang sasakyan. Kahit na gumastos sila ng karagdagan, ito ay kanilang ginagawa. Mayroong mga change oil na sinasabi at dahil ngayon medyo advanced na rin yung laman ng mga kotse na yan o sasakyan na yan, mayroon niyang mga computer na magsasabi din kung ano sa kasalukuyan ang kalagayan ng sasakyan. Ito ay ating ginagawa upang hindi lamang ingatan o magtagal ang sasakyan, kung hindi ingatan ang ating buhay. Tayo bilang isang mananampalataya ayon kay Pedro ay hindi taga rito sa mundo na ito. We are merely pilgrims and sojourners. Yung ilan sa atin, mahaba-haba na ang nilakad sa mundong ito. Hinihintay pa rin ang pangakong pagbabalik ng ating Panginoon. At sa ating paglalakbay, katulad ng ating binanggit kaninang umaga, mayroon tayong mga iba't ibang nararanasan sa buhay na nagbibigay din ng kapaguran sa ating kaluluwa. Kaya't napakahalaga na bukod dito sa Lord's Day na siyang naging biyayang kapahingahan sa ating kaluluwa, sa ating personal na paglalakbay bilang mga mananampalataya, ay kinakailangan din na magkaroon tayo ng set time na ipahinga ang ating kaluluwa so that we can make the necessary adjustment na kinakailangan, lalong-lalo na kung may mga pagbabago sa buhay. Yung iba dumarating na sa senior years ng kanilang buhay, hindi na sila nagtatrabaho, ang kanilang mga anak ay wala na sa kanilang mga poder. Ano kaya ang kalooban ng Diyos sa pagbabago na yan? Kailangan mag-spend ka ng some time na alamin kung ano pa ang gusto ng Diyos na makita sa iyo at kung ano pa ang kulang sa buhay mo. Yung iba naman ay maaaring tapos na sa kanilang pag-aaral
at maghahanap buhay na. For every change sa journey natin, there must be an equal time to rest in order to calibrate yung sarili mong buhay. Dahil sabi ng Diyos, ikaw ang mananagot sa akin ng buhay na ibinigay ko sa inyo. There is no other person who will be responsible for it except you and you alone. Kaya nga merong pagharap sa dulo ng panahon to steward, to be accountable sa lahat ng bagay. Hindi magiging purely corporate ang tayo natin dito sa lupa. Ito ay tulong ng Diyos sa atin. That is why we have a corporate gathering. Pero pagdating po sa harapan ng Diyos, ay merong pong tinatawag na pagsusulit. And as your pastor, I am proposing to you na you should, once in a while, maybe twice in a year, kung kaya nyo quarterly, to pause and give yourself a refreshing touch of one of the most important means of grace, and that is prayer. Na pagka nag-pause ka noon, alam mo kung anong dapat mong hilingin sa Diyos para sa iyong kaluluwa. Sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo, sa mga bagay na ipinapakita ng Diyos sa yugto ng buhay mo, na saan ka na patungo, saan ka. So, kailangan magkaroon ka ng malinaw at kailangan niyan may sufficient time ka. And the simplest and the most basic is, para sa akin, is to take a half day spiritual rest for your soul using the means of grace called prayer. Pero kailangan, sa pag-gauge mo sa buhay mo, sa mga recent na nangyayari sa buhay mo, nasaan ka na, ano pa yung mga natitirang duties and responsibilities mo, at yung current, alam mo kung ano yung kinakailangan mo. And after mag-gather mo yun, this is the point in which you come to God in prayer. And this is much more important dun sa marami sa atin na nagtatrabaho pa, kumpara doon sa mga seniors na katulad ko na are already given much more time to be able to do this. No? At nais kong ibahagi sa inyo ang isang panalangin na makikita natin sa Psalm 119, isang panalangin na tinukoy na idinadalangin ng mga taong dinescribe dito, that those who love your name. Whose name? The name of the Lord. So ito'y para sa atin na nananampalataya sa Kanya. Una, tignan natin yung longing of those who love the name of God in verse 132 of Psalm 119. Sabi po ng may akda, aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong hininga, sapagkat aking pinanabikan ang mga utos mo. Sa English po, I opened my mouth wide and panted, for I long for thy commandments. Ito ay general longing na inaasahan, na taglay-taglay pa rin na mga tunay na may pag-ibig o nagmamahal sa pangalan ng Diyos. Kaya itong longing na to, na sinabi, the longing of those who love God's name, binanggit na yung object ng kanilang longing is thy commandments. Yung longing po na yon. So, pwede tayo magtanong kaagad,
Ano ba yung longing ko as one of those who love the name of God, the name of Jesus? Have I been longing for His commandments? And so one of the evidence na there is that growing, existing relationship with the Lord Jesus Christ is that that person has a certain longing in that relationship. Meron kang longing para sa inyong mag-asawa, for example. Kung ikaw ay nag-asawa at alam mo, at bahagi ng alam mo sa pag-aasawa is that you may glorify the Lord. Nagkakaroon ka ng longing. And what is that longing? Yung longing sa katuruan ng Panginoon pagdating sa marriage, na sinasabi niya doon na marriage should picture the relationship of Jesus Christ with the church. So, dahil alam mo ito, nagkakaroon kayo ng isang direksyon sa buhay ng pag-aasawa na may mga panahon, iniisip mo yon. Ang aming bang pagsasama ay maaring kung tignan ng ibang tao, lalong-lalo na ng Diyos, ay masasabing inilalarawan nga. Halimbawa, yung papaano iniibig ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae, at papaano tinutugunan ng asawang babae ang pag-ibig na ipinagkakaloob ng kanyang asawang lalaki. So, yan yung magiging kalagayan mo dahil nadidissolve lamang yung marriage kung patay na ang isa. But habang nandyan yan, bahagi yan ng buhay mo kung sa kalooban ng Diyos. Dumating na kayo, pumapasok na kayo sa senior years nyo na may iba't ibang mga pangyayari na. The commandments of the Lord will continually guide you. Ano na ba yung magiging direksyon ng paglilingkod nyo sa Diyos? Ano ba ang inaasahan pa? At ano pa ang maari nyo pang asahan mula sa Panginoon pagdating sa gusto niyang paglilingkod? Pero kung yung longing na yon ay wala sa puso mo, yung longing na yon hindi mo taglay, wala dun sa commandments ng Lord na yon. Kasi may mga longing pong usong-uso ngayon. Di po ba? Parang may mga bagong silang ng mga sanggol na inaalaga ng ilan sa ating mga kapatiran. And basically, nung ipinanganak sila, it is the pure milk of literally the word, the milk that is available sa kanilang ina. Kung hindi kaya ng ina, yung ina nagpo-provide. Sisikapin niyang maghanap, sisikapin niyang mapunuan kasi iyon yung longing ng kanyang anak. To a newborn babe in Christ, it is the pure milk of the word, sabi ni Pedro, ang kanyang longing. So, according to our text, those who love God's name longs for His commandment. Ito yung object ng kanyang longing. Ito rin yung sinasabi ni Kristo sa John 14, verse 15, na kung mahal mo ko, you will keep my commandments. So nagkakaroon ka ng ganitong longing sa commandments ni Jesus dahil mayroon kang pag-ibig kay Jesus. At alam mo na ang pag-ibig na inaalay mo kay Jesus ay dapat ayon sa kanyang mga commandments. Nandoon, hindi niya gusto yung sincerity mo lamang. Hindi niya gusto yung mga bulaklak, hindi niya gusto yung offering mo lang. Hindi niya gusto itong mga sacrifices mo. Sinasabi niya, if you love me, ang gusto ko, you keep. Itago mo yung mga commandments ko sa iyong buhay. Kasama mo siya sa iyong buhay habang kasama mo ako. And so, yun ang nagiging longing natin. Bakit? Kasi nga, mahal natin si Kristo. Pero tignan nyo,
Yung iba na malamig ang puso kay Jesus. Ano ba yung longing nila? Wala naman doon sa commandments. Ang longing nila, maaaring nandun sa mga doktrina na pwedeng ibigay ng salita ng Diyos sa kanila o mga libro. Nandun sa mga pangakong blessing na pwedeng ibigay sa kanila. No? Kumbaga sa when it comes to God's commandment, there are few who long for it. Ang longing nila, mabless sila, mabless yung efforts nila, i-bless ng Lord yung career nila, yung pag-aaral nila, kung ano pa man yung pinupurso nila, o kaya kung mahilig sila sa mga doktrina, sa kanilang pag-aaral, mag-provide ng Lord, makabili ako ng mga magagandang libro, ng mga paborito kong mga author. So hanggang doon lang. But for those who know and love the name of the Lord, they want to know Him, and in knowing Him, they begin to develop that kind of longing that Christ Himself gives to His own people for whom He offered His life. God, the Lord Jesus Christ, is enabling us, encouraging us, even to the point of commanding us to obey and keep His commandments. We want to know them. Why? Because we want to obey them. At kung mabigyan tayo ng pagkakataon to even teach them to others. Yun ang sinasabi rito. So, kung meron kang time to reflect on so many things, natutulungan ka to consider. But secondly, binanggit din yung intensity ng longing nila. Hindi lamang kung ano yung object ng longing nila. But the people who love His name are also panting for it. It's talking about intensity. Open my mouth wide. Diba? Si David, binaro niya yung panting ng isang stag. Perhaps it is about a stag that is running away dahil merong nagsisik ng kanyang buhay. And in that course of running away, kailangan huminto siya for a while dahil pagod siya, nauuhaw siya. And when he encounters that what he needs most at that point sa kanyang struggle sa buhay, sabi ni David, he opens wide his mouth to take all that is being offered to him that he knows he needed most sa kanyang buhay. Kung sa nakita mo ito talaga yung kailangan ko, maraming kung ano-anong ino-offer, kasi ganun sa buhay natin. There are so many things that this world is offering to us to the point na the Word of God, in the terms of the Lord Jesus Christ, in giving the parable, it is being choked. The cares of the world, the things of this world. Pinapatay. Ano yung pinapatay? Di yung longing natin, yung intensity niya, kaya nga, ang nangyayari, parang nandun pa rin yung interest mo. Pero yung intensity, wala na. Kailangan patayin yun ng kaaway, yung intensity na yon. No? Because, kung maging successful ang kaaway natin, na mapatay niya yung longing, yung intensity ng longing natin for that, sa halip i-satisfy niya ng ibang mga bagay, hindi mo nahanapin yun. Kasi nabusog ka na ng entertainment ng world, ng pride ng world, no? The accolades of the world, kung ano pa yung mga ma-achieve. Ang daming ino-offer ng mundo na ito. The leisure and everything else to the point na
Pag tinatanong mo nga, ba't ano? Pagod na ako, di ba? Sinasabi natin. Kaya, wala na akong time talaga. Pag binasa ko yung word, wala kang longing. Kakatulugan mo lang siya. Kakatamaran mo lang siya. Ayaw mo na. Mismo yung physical limitations mo, umaayaw. Bakit? Nasagad mo yung sarili mo eh. Kaya nga, hindi natin maiwasan kasi nga, the labor in this world is making it for us to almost have some other time. For the spiritual things especially. Kaya nga sinasuggest ko sa inyo bilang mga pastor, take a pause once in a while, even a half day, to recharge yourself, whatever you call it, using the means of prayer. Pero, if you will not understand fully where is your life now, your struggles, ano ba yung pinopursue mo, ano ba yung mga hindrance, in the light of the clear Word of God, you may be praying, but you would be praying amiss. You're asking for things that you actually do not need. Diba? Katulad yan ng pagka nag-browse ka ng mga nagtitinda sa internet, diba? Hindi mo naman kailangan, pero kakatingin mo, parang nagkakaroon ka ng desire na kailangan ko rin to, gusto ko rin ito. Kaya nga, minsan, talagang mahirap. Kasi, nadarama mo. Kahit ako nadarama ko yung kung buksan ko ang Lazada, for example, or sawa na kayo sa Lazada, Shopee naman. Shopee ba yun? Shopee. Ano ba ang pronounce? Sabi minsan is Shopee. Yung Shopee na yan, no? Tignan mo. Diba? Wala ka namang, nung binuksan mo, wala ka namang naisip na kailangan. Pero bago parang gusto mong isara, ang dami nang nasa isip mo na kailangan mo. Ganon din po ang mundo sa atin. Marami siyang ginagawa. At minsan, yung iba, hindi talaga natin basta naiiwasan. Kaya nga, yung mga panalangin natin, madalas na lamang nandun sa offering praises to God, offering thanksgiving to Him for the things we receive. Pero wala talaga tayong prayer request sa Lord that really pertains to the true condition, to the true things that this life is currently facing today. Malalaman mo lang yon if you give yourself a time. No? Titingnan mo, I'm a family man right now, but at the same time, I'm a husband. Diba? Ang hirap, husband ka na, may duty ka sa wife mo. Yung wife may duty sa kanyang husband. Suddenly, pumasok yung anak. Maya-maya, hindi mo na alam, after a year, nagko-complain yung asawa mo. No? Nandun ka na lang sa anak mo kasi lalaki. Mga lalaki, gustong-gustong anak ng lalaki. Lalo na kung kamukha niya. Diba? Kamukhang-kamukha niya. Parang ako to, no? And then, hindi mo na mamalayan, wala ka namang ginagawang sa tingin mong mali. But because of these things doon ka pinokus, hindi mo nakikita na bagamat pangiti-ngiti, pinagluluto ka pa rin ng asawa mo, malungkot na siya. No? Mag-i-struggle ng gusto yung asawa mo. Sasabihin ng asawa mo, palagay kung mali ako, bino mo, parang pinagsisilosan ko, anak ko. No, litong-lito na siya sa buhay. Kasi may longing siya. Hindi mo nami-meet. Pero parang ang hindrance, mahal mo din. Madali ba yun? Subukan yung mag-asawa. Baka sa dulo, repentance yung abutin nyo. Diba? Litong-lito ka. Hindi ba sabi yan? Kaya minsan sinusuppress mo, hindi ka nagko-complain sa asawa mo kasi nahihiya ka. Ano ka na kumbaga sa naglalakbay ka doon sa pag-aasawa, may anak, binigyan kang biyaya, ganito yung nararamdaman mo, you're lost. You suddenly feel lost. Hindi ka makapag-complain, pero yung puso mo bigat ng bigat. Wala na yung joy mo as a Christian because there is something unresolved. There is something na suddenly parang hindi mo maunawaan kung ano yung nararamdaman mo. Nahiya ka pang i-express sa asawa mo.
Baka hindi niya ako maintindihan, baka pagalitan niya ako. Ano ka ba? Anak mo, pinagseselosa mo? Nasisira na ba ulo mo? Di ba? So, gulo-gulo na ang isip mo. And that is why you need some time so that you'll be able to know what to ask the Lord. Kasi, kung tanongin kita, ano pinagpe-pray mo? Hindi ko rin alam, Pastor, kasi nalilito nga ako. I hope you understand what I'm trying to say. No? Kaya nga, bilang inyong pastor, ini-encourage ko, hindi ko alam kahit anong sipag namin ni Randy sa ibang bagay, hindi namin malalaman lahat. But you have a duty to pause once in a while. No, you are panting for something right, pero parang ang hindrance, hindi mo ma-resolve. It's not wrong to pant for that which is supposed to be yours. But is no longer seemingly there, kasi nga, eto na. Hindi ko sinasabi na ang titignan nyo lang yung mga bad things sa buhay. Sometimes it's simply the things, and then, sasama na yan pagdating sa church, malungkot yung buhay. There's no more the joy of worshiping the Lord. Kasi ang bigat nga ng puso mo. Hindi ma-resolve ba? Nalilito ka. So, it affects so many, That is why I say, once in a while, you need to pause, and see where you are. Kung mag-asawa kayo, you need it, and just open up what's happening. What's happening to you, my dear? Without judging each one, train yourself not to judge whatever each one would say. To accept that if that is taking place, that is where we are right now. Hindi ka magagalit kung hindi to acknowledge na pwedeng mangyari yon. It kills the intensity of longing. Marami pong pumapatay dyan. And like that stag, you need that opening of a big mouth to be refreshed, to be strengthened. Tumakbo siya, pagod siya, hirap siya. And the Lord said, in many of the teachings of Psalm 119, that the Word of God is able to refresh our soul and strengthen our soul. If we lost direction, it serves as a light unto our path. Pero kailangan bigyan mo siya ng proper amount of time to be able to sort out all these things sa iyong buhay. For me, this is indeed a very beautiful picture of what happens really to those who love God's name. Mahal natin ang Diyos, gusto natin maglingkod, but there are things that so much press upon our life that sometimes we are lost in the way to handle it. And we become like this stag, almost wearied in facing. Sa atin, what we face is the wiles of the devil in Ephesians 6:11, and in resisting the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the boastful pride of life. It's there every time. Where does he get sustenance in this lifelong battle? The one who loves his name gets it in the provision of the Lord as he opens his mouth wide to be filled by God. And the power of the Lord comes through his word and his spirit. But secondly, tingnan natin yung prayer of those who love God's name in verses 32 and 33. Ganito po yung naging panalangin. Turn to me and be gracious to me after thy manner with those who love thy name. Establish my footsteps in thy word, and do not let any iniquity have dominion
over me. Sabi niya doon, after the manner with those who love thy name. So, merong general way ang Panginoon sa lahat ng nagmamahal. Yung una po, He prays for God's goodwill towards Him. Diba? Yung goodwill na merely ng Diyos. Real spiritual longings in the heart of the believer will surely lead to prayers offered to the one who is able to do exceedingly. Sabi sa Ephesians 3:20, abundantly beyond all that we ask or think. Nilalapit natin sa ating Panginoong Yesus through the guidance of the Holy Spirit. No? Kahit na short ka, kahit kulang, hindi ko sinasabi na kahit gawin mo to, madidiscover mo lahat. But if you do it, there is something that definitely the Lord will tell you. No? You silence yourself dun sa mga dinidikta ng iba. It is a time where you let the Lord. And so you begin, generally, sinasabi niya, they pray for God's goodwill. Look thou upon me. Is that what you need? Lord, tignan mo naman ako. Yung kalagayan ko, yung buhay ko. Or parang dumating ka sa puntos, katulad ni Pablo. Tignan mo ako, Panginoon. Tignan mo yung nangyayari sa akin. Para akong si Pablo. The things that I know that I should be doing, I'm not able to do. The things that I know I should be doing, sa hindi ko rin mawari, Panginoon, bakit ba yun na nagagawa ko? And so you open yourself before the Lord. I am in this condition, O Lord. Di ba sabi nga ni Pablo, blessed be the Lord because of Jesus Christ. Pero, kailangan pa rin natin ng malinaw na gabay mula sa Kanya. No? Is a look sufficient? Lord, look upon me. In Exodus 5:14, verse 21, Exodus 5, may the Lord look upon you and judge you. In Deuteronomy 26:15, look down from heaven and bless thy people Israel. I'm giving you verses where this look upon, yung language na yung ginamit. No? In Isaiah 45:22, turn to me and be saved. So, do not take lightly the Lord of God, do not take lightly the look of God upon your soul. Kanina pinag-aralan natin si Pedro. No? Diba, kung naalala nyo, hindi ko lang nabanggit kanina, bukod doon sa hindi niya na in-address si Jesus as his Lord or Jesus, sinabi niya, man, this man. Si Lucas po, o si Mark yung nag-describe, basta isa doon sa synoptic writers, that Peter even swear. Diba? Sumumpa. Sumpa man. Hindi ko kilala yung man na yan. No, man. Tapos gumamit siya. Sa Greek po, ganun malalim yun eh. No, yung swear na yun. No? Kasi may kasama pang cursing. Yung cursing po and swearing, pag pinagsama mo yun, you are asking a divine being to pour upon yourself. Kung hindi mo magawa yun, lahat ng kaparusahan na pwedeng i-pour sa'yo. Kaya nga, curse and swear. Hindi ko talaga ginawa yun. Pero tignan mo, ganun katindi si Pedro, but when nagkasalubong ng tingin si Jesus at si Pedro doon sa time na kinukomit niya yung heinous sin,
The look of Christ was so sanctifying to Peter that led him to cry at once and realize that what he has just done was really terrible sin. Diba? Ganun din describe nung isang, di ko lang matandaan sharply kung sino dun sa synoptic writers na yon. Sa John yata, yun yung look na yon, or kayo na lang maghanap, ano. But that look is very, very sanctifying. And yet, that look was a look of love. Diba? At yun, I believe, yung sinasabi dito, look thou upon me. Ganun sa King James, look thou upon me. And sometimes, we feel na parang layo ko na sa Diyos, parang isa iniisip natin parang nagawa ko na lahat para bumalik yung nearness ko sa Diyos, pero hindi. But have you ever called God to look upon you and to come near you? Baka lahat ina-attempt mo, baka hindi yun yung kailangan mo. Ang gusto ng Lord, tawagan mo lang siya. At sabihin mo, can you please, Lord, come to me? I am in dire need. I am lost. I need your presence in my life. And not try to find that presence of the Lord. Why? The Lord is with you. But because of so many things na naging kaagaw ng puso mo, naging busy yung puso mo, you may be that kind of a person that God would say, all I wanted to hear from you is to invite me to come. And I will come. But you have not invited God for quite a time to come because you are lost. Find me, O Lord. Find me, please. I'm so lost that I tried all the ways. I end up in the same place where I am right now. And so you plead, God, Lord, come. Come to me where I am. Pick me up. He is our Savior. Yun ang ibig sabihin ng deliverance. He comes. You're not able to come to Him, but the Lord. There may be so many hindrances spiritually sa buhay mo that you are totally lost, totally helpless. My ask is this. Have you prayed and asked the Lord to look upon you? But secondly, he prays for God's goodwill with the statement, be merciful unto me. Ang tanong ko sa inyo, when do we need mercy? Diba? We need mercy when for some reason we committed sin against Him. Sin, sabi ni Spurgeon, sin is a misery from which we can be saved only by mercy. The best of saints are sinners still, and sinners always need mercy. Diba parang yung kaninang umaga sinabi ko sa inyo, diba parang madidipit ka doon sa sinabi ko na sa buhay natin, the best is, yun, you can fail, may compromises, may sins pa rin. Nangyari kay Peter, for Jesus Christ, the greatest solution is whether that love is still there for Jesus Christ. When that love is there, there is nothing impossible to take place. Love for Jesus will bring you back, will cause you to do that which Christ wanted you to do. But when it comes to sin, what we need continually is the mercy of God. Pero sometimes, nadadaya pa rin tayo when we fall into sin.
Yes, we approach Christ. Yes, you approach Christ. But you approach Christ with your own resources. Lord, from now on, forgive me, from now on, I will not. Kaya ka nga nagkasala eh. What you need is not to make promises, which you cannot fulfill. It's beyond you. You cannot fight the devil and be victorious on your own. You need Christ. That is why the devil is very successful in accusing the saints. Because the devil knows that when he accuses you, you will try to fight him. And that's the deception there. You think, he will make you think you can fight against. No, I didn't do that. So you fight you're ganito. Samantawa talaga, no? Mo pinagbibintangan. And then later on, only to discover that you failed again. Why? What you need is the mercy of Jesus Christ. And when you have that mercy, the strength that you needed comes with it. Don't you know that? The mercy of God is accompanied by His strength, by His assurance, by His goodness. That is why we pray. But secondly, he does not only pray for God's goodwill towards him, he prays for God's work in him in verse 133. Yung work ng Diyos sa kanyang buhay. Here, David prays for two great spiritual blessings. Yung isa stated positively. The other is stated negatively, which I want to read in our Tagalog Bible. No? Maganda siyang basahin sa Tagalog. Simpleng-simple pero nakaka-edify talaga yung naging katugunan dito sa verse 133. Pakinggan po ninyo. Sabi niya, doon sa panalangin niya dito sa Tagalog, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Yun naman talaga, di ba? If you cannot fight, you know you cannot win. Because we are battling, sabi nga ni Paul, principalities and powers. Kailangan i-apply mo yun. Kailangan paniwalaan mo yun. At kung pinaniniwalaan mo yun, di ba, napakatama, napakatumpak. Sasabihin mo nga, ito talaga kailangan ko. Panginoon, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako. At huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Kasi nga makapangyarihan siya eh. We battle against forces that are evil, the forces that we are no match. But the one whom we serve, the one whom we follow, has been victorious. Kaya makakahingi ka. Christ already declared, di ba, that He has defeated the devil. Even death has no more power over Christ. And we are in Christ and therefore, pero, kailangan natin, habang tayo nandito, and then, kailangan natin na magkaroon talaga ng biyayang makalaban sa Kanya. Pero paano mo siya lalabanan? Panalangin. Fleeing or praying. Di ba doon sa Ephesians, you pray, no? Yun sa naman dito kala James yata, you have to flee from Him. Di ba yung mga kalasag, yung kanina nabanggit ko rin. Eh yun po eh.
At in-include niya dito, kaya niya hiniling yon for the direction in the path of duty. Di ba? To remain standing. Hindi niya sinasabing, tulungan mo kung malabanan yun. No? Ang sinasabi niya, huwag mong ialaw na magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Kasi yun nga man ang nangyayari. Nagkakaroon muli ng kapangyarihan ang diablo sa atin. Sa halip na ang ginagawa natin kalooban ng Diyos, kaya ngayon yung iniiyak ni Pablo eh. Claim mo yun yung bagay na gusto mong gawin. Ba't ba hindi mo magawa? Alam naman natin kung ano ang tama mali. Tapos kung ano pa yung mali, walang ka-isip-isip, walang ka-effort, nagagawa mo. Isang kalalagay. Diba? Purang talo ako kahit saang anggulo eh. Pero lumapit ka sa Diyos. Anong ihilingin mo sa Kanya? Panginoon, huwag mong hayaan magkaroon ng kapangyarihan sa akin itong mga kasamaan na to. Huwag. Simpleng-simpleng panalangin, di ba? Tapos gawin mo mga tatagang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako. Ibig sabihin na sumusunod ka. Pinangahawakan mo yung mga pangako ng Diyos at nawa, hindi ka maalis doon. Na kahit na i-bombard yun, na yung hakbang mo para nakafix doon sa pangako ng Diyos, na kahit na itula ka, no, hindi ka matutumba basta-basta. Hindi ka maaalis doon. Talagang yun pa rin yung hakbangin mo sa buhay. Ayon sa pangako ng Diyos. So that is what? Talking about trusting. That is talking about exercising faith. And then, yung deliverance niya from the power of sin. Is sin that powerful? Yes. Very, very powerful. It can come suddenly and conquer your mind. Di ba? Ang ganda-ganda ng isip mo. Biglang, sa hindi mo ewan ko kung nasubukan niyo yun. No? Magbabasa ka ng Bible, tapos suddenly, ang sasama na ng naisip mo. Di ba? Ito naisip ko, minsan. Tapos, may isip ko yung pinamassacre yung mga Gaza, yung mga ibang Palestino. Parang kabag-abag naman din sila. Di ba? Na, dapat ipagtanggol talagang ginagawa ng masama yung Israel. Pero hindi reason yung kasamaan ng iba para masigit na kasamaan ang gawin mo para lang mapanatili mong matatag yung sarili mo o ipagtanggol mo yung sarili mo. No? Pwede namang maiwasan yung gano'n. No? Pero ngayon, collateral damage, parang bayo lang. Ano bang halaga ng buhay ng ibang may buhay? Kung maliligtas naman ang mga kababayan kong Pilipino, handa akong patayin kahit walang saysay yung iba dyan. Basta masigurado ko lang. Ganun na ngayon ang takbo ng isipan ng mga tao. Kaya nga, ano man yung law na nilagay nila, they violate it. Diba? Russia violates it. Ukraine violates it. It is demanded in order to win. Walang kaabog-abog, gigirahin ni Trump yung Iran. Lahat tayo. Sa mga desisyon ng mga makapangyarihan, apektado tayong lahat. So, saan ka lalagay? No? Aasa ka na lang sa Panginoon because tayo mga helpless, wala man tayo magawa. Kahit tayo maging biktima, maghirap sa ating buhay, no? Ganun talaga. No? At sabi nga ni pag pupunta ka sa scriptures, men love war. Sabi ng Diyos. They love it. They want to do it. Some people, hindi ko sinasabing lahat. Kaya, nakakalungkot. No, sa buhay natin, tayo'y nasa isang digmaan, no? Yun din. Pag hindi tayo nag-ingat, may collateral damage po. Diba? Kumbaga sa tinanong kanina, ba't kasama yung mga anak, yung asawa? Diba? Pinatay.
Kaya sabi, yun ang rule ng Persia, sama-sama. Eh di ba? Kayo ba, tayo ba, iniisip natin yung collateral. Ano yung collateral damage? Maring yung pagiging miyembro mo dito sa Trinity. No? O maaring yung sarili mong pamilya, yung asawa mo, yung anak mo. O mismo yung buhay mo. Lahat ng hinahawakan niya will suddenly be destroyed. Kaya nga, saan ka haharap? Saan ka magkakaroon ng pag-asa? What we have here will help us rekindle our love for Jesus Christ. Bakit? Kasi pag pinag-aralan mo si Christ, siya talaga yung may control sa lahat ng bagay. At pag lumapit ka naman sa Kanya, masasabi mo nung talagang tumawag ako at lumapit ako sa aking Panginoong Hesukristo, hindi ko nasumpungan kailanman na pinabayaan niya ako. Itong pinag-aaralan natin, it reminds us of the necessity of being fed by His commandments. In our lifelong battle with worldliness, sinfulness, iba, the Word of God daily comes refreshing us, sustaining us. Kaya nga, sa isang pastor, if you come to a Christian that suddenly is having all this problem, and then you discern that he has all kinds of weaknesses spiritually, where do you begin? That's the time I might ask you, have you been using the means of grace in your life? Like prayer, like reading your scriptures? On a general, why? Because the Bible says that is causing weakness. That is causing failure if it is abandoned. And many times, pag tinanong ko siya sa isang sobrang nag-i-struggle ng Christian at hindi na malaman, they always say yes, napabayaan. So, ang tanong ko sa inyo, pinapabayaan niyo ba? Ano ba yung source of strength lang natin? Saan natin kukunin? Para tayo mabuhay, di ba sinabi ng Lord? You get it from what? Not only the things that this world gives to you. No? Kung pagkain man yan, kung vitamins man yan, kung kasiyahan man yan, hindi yan sapat. Yes, this world can give you happiness. Yes, this world can give you a sense of fulfillment in many things that you desire to accomplish in life. It can support your life itself in some way, giving you a good job, good salary, house, cars, vacation, and so forth. Yung temptation nga ng mga young people today, if they have money, ano ginagawa ng you deserve it. You deserve to go to this country, to that country, and to that country, not knowing that the devil is teaching you not to use your money wisely. Saan mo siya i-invest? No? On the things of this world. And when you die, you leave it, there's nothing you have invested for your soul. Yeah. Kailangan mo ng tulong. You have some money, you buy good books that relates to the direction where you are. Kung magpa-family ka na, mag-aasawa ka, basahin mo muna yung mga bumili ka. Kahit mahal siya. Why? You are investing something that one day you would live, but the fruit of that will be yours until you go to heaven. Diba? Kung pakinggan mo, trusted men, gifted men, will talk to you about how to be a godly father, how to be a godly mother, how to raise up your children in the fear of the Lord. Eh wala namang anak si Pastor Ranji. Diba? Anong malay niya dun? Yes, he can show to you scriptures, but the intricacies of it, he has no knowledge of it. Eh ako, kung tanungin niyo, how am I going to raise
My child as a man of God. Well, dalawang babae anak ko eh. Paano ba gagawin natin? How do you rate? The Bible can give to you. That's why God gives to you an example. And Paul would say, follow me as I follow the Lord. Meaning to say, he may be a man that is able to show to us, and apply before us the abstract word of God. Diba? Pag binabasa mo ang scripture, parang abstract na abstract. That is why God gave to us other men. Sabi ng Panginoon, older men, you have to teach younger men. Older women, you should teach the younger woman how to take care of their children, how to love their husband. Eh kaya nakulang yung pastor doon. Eh kayo, naranasan yun. Eh, bakit ba hindi gawin? Diba? Eh ako nga, nananalangin itong dalawang tatay na. We're a young church. I pray for these two men one day to be able to teach younger men. Nauna na silang nagkaanak. Sabi ko nga kanina binibiro ko si Lemon, masarap bang maging tatay? Ngiti-ngiti lang siya sa akin. If he would learn the ways of the Lord, then one day, he can teach the younger men about it. So yan, may bagong mag-asawa, no? Pag nagka-problema kayo, nakalimutan ko na paano yung mga child eh. Tuturo ko kay Lemuel. Yun, yun ang unang kaanak eh. Magdadalawa na nga eh. Pero parehong babae. No. Sabihin nyo, totoo ba babae? Hindi nyo alam ang chismis, Hindi ko alam kung totoo. No. Alamin nyo na lang. So, ibig ko sabihin, di ba? May provision ng Lord nandun sa scriptures. At hindi lahat galing sa inyong pastor. There are specifics that you can get if you will keep the commandments of the Lord and follow it. Hindi sinabi dyan na if you keep the commandments of your pastor, surely you will. May responsibilidad kami sa inyo. Pero, yun nga, there is that general na sinasabing, those who love your name, ganito yung ginagawa. Ganito yung panalangin. Ganito yung blessing. And mind you, brethren, you should not only pray it for yourself. Let us pray it for the brethren who also need it. You can intercede for your brother or your sister in the various areas na maybe you have been successful, and even pray that one day, because you have undergone this, you have loved His commandment. No, huwag kayong mahiya to share with them. Don't think it's too arrogant for you to share. If what you're going to share is a wisdom that comes from God, you should. You must. Because it is for our good that the Lord has given it to each one of us. And so may God enable us. May this be a challenge that you will accept. You need to spiritually pause, to give yourself enough time using God's means of grace called prayer. Don't miss it. Let us pray. Kami po, Panginoon, ay muling nagpapasalamat sa wisdom na ipinagkakaloob mo sa amin. Dahil kailangan po namin sa aming buhay. Ang buhay sa mundo, nakakapagod talaga, Panginoon. At minsan,
di namin naalala na may kaaway na secretly humahalo, nandideceive, nanggugulo. And we also confess to you that there are times this means of grace of prayer, hindi rin namin talaga sinasadyang gamitin. Kaya nga, lalong bumibigat minsan ang mga kalagayan namin spiritually. But we thank you that your word is made available to us, and we are reminded today through this song the truths that you laid before us. Help us, Lord, and may you help our members here to take the challenge, not only to take some physical rest, but most of all to calendar a spiritual rest for their soul, that they may be able to calibrate their lives in accordance to your commandments. Thank you for this day that you have given to us. Not only that we are able to worship you, but most of all, you have given us something that can bless really our life. In Jesus Christ's name.